Port Arthur. Ang una nating stop ay yung Remarkable Cave. So ginawa namin pinakamalayo muna pagpabalik na unti-unti kaming hihinto para at least kahit na hapunin kami, at least malapit na kami sa may amin, diba? So ang una nating stop ay yung Remarkable Cave, tapos sunod yung Port Arthur, anong tawag dun? Historic site, parang ganun eh, precinct, diba? Nakasama siya sa UNESCO na listing. Tapos after nun, pupunta naman tayo sa zoo para makakita tayo ng Tasmanian Devil. Tapos tingnan pa natin kung saan pa tayo. Ay hindi, dun pa sa tessellated pavement, diba? Doon naman tayo. So samahan nyo kami mamasyal dito sa Tasmania ngayong ikatatlong araw namin. CBD. Ang unang stop natin ay mas malayo pa. Doon muna tayo sa Remarkable Cave. Ang ganda naman dito. Harap ng bahay mo ganyan. Pwede siguro mag-fishing dyan, no? Ay, oo, pwede. Ito yung mga bahayan dito, Port Arthur. Ito halos dulo na to ng Australia. Diba? Dulo sa baba. Ang ganda, oh. Ito na yung unang stop natin. Tasman National Park. Ang makikita natin dito ay yung Remarkable Cave. Sakto umi toilet doon. Wow, ganda. Ito na yung dulong talaga. Port Arthur Historic Site. Ibayo din itong Port Arthur Historic Site na magkano nga ba? Parang $40 plus. Pero hindi na lang kami magbabayad. Kasi ang tagal niya, 300 acres na land na may 30 buildings ang Port Arthur Historic Site na ito nga. So hindi mo siya matatapos daw, nababasa ko doon sa mga review na hindi mo siya matatapos ng isang araw. Kaya daw yung ticket na bibilhin mo nakalagay dun, you can use this ticket for 2 consecutive days. So kami, ang iksi lang ng time namin dito, so hindi na lang kami magpapasok sa loob siguro. Tingnan na lang namin yung labas. Itong part na to, bagong tayo, modern siya, pero yung nasa loob niya para siyang pinalaki sigurong Intramuros, parang gano'n eh, no? Ayan, Lord, saba 11:30 na ng umaga. Bumaba kami dito sa Port Arthur Historic Site, pero hindi pala kami makakapasok. Okay. Kasi pagkapasok mo pa lang dun sa pinaka entrance building nila, meron doong restaurant tsaka yung bilihan ng mga souvenir, pero ano na dun, bilihan na rin yun ng ticket. So hindi ka makakasilay sa kung ano yung mapapasyalan mo sa loob.
Eh, napakamahal, $48, namamahalan kami. Kasi, kumbaga, $48, hindi namin siya masusulit kasi kailangan mo nga siya ng matagal na oras para maikot. 'Di ba? Kulang isang araw. Kulang isang araw, eh, gusto pa namin pumunta sa ibang lugar. Next time na, pagka may bakante tayong isang buong araw. Oo. Kasi, ang lawak niya talaga, super lawak. May pader na tinatanaw lang namin. Ang lawak niya. Oh. Parang, imagine niyo 300 acres na lupa. Ano ba yung acres? Ilang Ano hektar? ba yung acres? Hindi ko rin alam. Tapos, 30 buildings yung iikutan mo. Meron silang mga 30 buildings? Oo. Meron silang mga package na na merong mga mag-i-explain tour, guided tour ang tawag. Oh, may ghost tour, merong Oo. sasakay ka ng bangka, pupunta sa ibang isla. Kasi yung lugar na to pala, konting history lang na base lang sa kaalaman ko. Kulungan siya, 'di ba? Kulungan siya ng mga convict na Yun talagang mga matitindi. brutal talaga yung mga nagaganap dito sa lugar na to. May nabasa nga ako na nag-comment na amazing daw yung mga building dito kasi nga na-preserve nila, pero sobrang heartbreaking daw yung story nung mga nangyari dito sa Port Arthur kasi nga talagang kumbaga kung sa Pinas siguro believed na maximum security, no? Yung parang ganun. Pinagmimina sila ng coal. Ng uli. Hindi coal. Iba yung coal eh. Ano ba yung coal? Basta pinagmimina sila ng ganun. Yun yung kanilang parusa? Okay. Yun yung kanilang pinaka-activity siguro, no? So, yun. Anyway, hindi tayo pumasok. Kasi yung bata, $30 eh. Tapos yung adult, $48. Mahal, no? Lugi. Lugi sa time na meron kami sa ngayon. So, next time, tingnan natin kung meron. So, ngayon, punta naman tayo sa Lavender Farm. Doon tayo mag-lunch. Tapos, afternoon, punta na tayo doon sa Tasmanian Devil and Zoo. Doon na lang kami magbabayad ng fee. Kasi may entrance fee din yun eh, di ba? So, mamaya ulit. Ang bilis lang pala galing sa Port Arthur Historic Site. Nandito na tayo sa Lavender Farm. Pero wala ngayong lavender fields. Kasi winter eh. Ang pinunta namin dito ay tanghalian. Hindi ko na malaya, nandito na pala tayo. Okay, punta naman tayo ngayon dito sa tessellated pavement. 10 minutes lang daw balikan. So, ano lang, easy lang. Tara. Easy walk lang to. Meron ditong explanation ng tungkol sa tessellated pavement. 290 million years ago. Tagal, no? Kumbaga, na-form yung tessellated na pavement na yan dahil sa Earth's surface depression. No? Parang nagkaroon ng mga ganyang mga formation, no? Kaya nagkaroon ng tessellated. Tara. Pero ibig sabihin, ito, top view. Yan yung tessellated na pavement. Oo, ang galing. Natural na nangyari, no? Natural siyang nangyari 290 million years ago. Tara, baba tayo. Yan, tas may walk na ganito. May kapirasong hagdan na pababa ulit. Dahan-dahan lang tayong pababa. Pero safe naman eh. Kumbaga, even naman yung mga steps. Unlike yung ibang mga na-hiking na natin, diba? Galing, no? $1:30 na ng hapon. Maganda dito sa tessellated pavement. Maganda yung history niya, tsaka Ganda, no? maganda siyang picturean yung kanya mga angle. Yung parang interesting lang, no? Tsaka yung bawat pavement niya ay iba-iba yung itsura kasi nga yung mismong kalikasan yung nag-ukit sa kanya. Diba? Parang ganun din. Imagine niyo 290 million years ago. Tsaka ang dami namin nakakasalubong na isa rin to siguro sa mga itinerary nila kapag namamasyal dito. Hindi na kami pupunta sa zoo. Kasi habang nagla-lunch kami, nagbabasa kami ng mga review. Parang konti lang yung animals, no?
Tapos kasi nga, siguro kasi yung mahal din ng entrance. Mahal yung entrance? Mahal na entrance eh, parang mga $40 ganun. $40 siya kasi nga naman pang maintain siya ng zoo. Yun nga lang, parang mahal masyado kasi ang konti lang ng mga animals. So ngayon, balik na ulit tayo sa Hobart CBD. Punta tayo sa Royal Botanic Garden, no? Tsaka ikot tayo dun sa banda-banda doon kapag kami energy pa tayo. So siguro dadating tayo dun mga magti 3 PM. No, tama 'di ba? So mamaya ulit. 2:38 na ng hapon. Ang bilis namin, no. Umalis kami doon anong oras? 1:30 ba? 1:30. Nakakaantok lang kasi tuloy-tuloy yung biyahe namin. Walang traffic, walang kung ano man. Minsan solo nga lang kami. Ang payapa ng mag-drive dito sa Tasmania. Kasi parang ang ganda ng kalikasan, ng nakikita mong nature. Tapos napansin ko yung mga driver dito, behave talaga sila sa road, no? Hindi sila yung sumisingit sa mga kalsada, hindi sila yung nag-overtake. Basta behave lang sila. Mukha nga akong pasaway. Parang unlike dun sa ibang state na napuntahan namin na nagugulat kami na biglang may magkakat sa harap sa iyong pagdadrive. Dito napaka-behave nila. Pag nag-signal ka, pag bibigyan ka nila, tapos pagka nandito sa lane na to, yung mabagal talaga sila dito. Yung mabilis na lane, yung overtake lane. So yun yung isang observation ko dito sa Tasmania. Mababait yung mga driver. So, dito naman tayo ngayon sa Royal Tasmanian Botanic Garden. Libre lang ito. So, dito tayo mag-iikot-ikot hanggang maya-maya. Tapos, after nito, may merienda tayo doon sa Jack and... Ano ba? Jack and Bean. Jack and Mossman yata. Tingnan na lang natin mamaya kung ano mangyayari. So, samahan nyo kami dito sa Royal Botanic Garden. So, yan. Pumasok na kami dyan. Tapos, pasok na tayo dito sa mismong pinaka-botanic garden nila. Meron dito yung Japanese garden. Ano pa nabasa mo doon sa karatula? Ayun, toilet. May French garden. May French garden. Wow, may ano oh. Maunting. Eh, kasi winter pa nga naman eh. Toilet muna tayo. Ang lawak ng botanic garden na to. Pero dahil nga winter, kumbaga wala pang mga flowers, ganyan. Pero isa-isayin natin, tingnan natin yung mga ibang gardens. Free lang ito, sobrang lawak, 'di ba? Wow, ang ganda naman ng succulent na to. Succulent yan. Oo. Dito muna tayo. Ano kaya to? Tara, pasukin natin. Tara. May arc dito. Ano kayong tawag dyan? Tuyo. Tuyong-tuyo kasi nga winter. Pero mabango, no? Parang ano, parang siyang mga dried herbs. Di ba mabango? Bango. So, kumbaga tuyo lang siya, pero bango. 1881 to 1968. Ano kaya ibig sabihin niya? Walang babasahin. Ayun, may babasahin. Ayan, nag-iikot lang kami dito sa Royal Tasmanian Botanic Garden. Meron doong isang maliit na kiosk. Masarap yung ice cream na binili ni Dale. Parang hindi siya napakatamis. Valhalla yung tatak. So, nakakalimutan ko palang sabihin sa inyo na dito pala sa Tasmania ang pinakamalinis na hangin sa buong mundo. Tama? Ang linis. Parang magaan yung hangin. Totoo ba? Magaan yung hangin, no? Magaan? Bango? Mabango nga dito sa Royal Tasmanian Botanic Garden. Ang bango ng bawat area na pinupuntahan namin. Parang yung mga halaman eh, hindi porke tuyo. Wala, no? Parang para silang dried herbs na mabango eh, no? Bango. So ngayon, punta naman tayo sa ano nga ba? Sub-Antarctic Plant House. Doon. So dito, dahil sub-Antarctic siya,
Mga plants of chili mist ang mga laman nito. Tapos 5 degrees ang temperatura. Tara, pasok tayo. Sige, pasok. Uy, malamig nga. Wow, malamig. Ayan, pakita ko to. Ano yan? Ayan, temperature. Pag ganyan ba yung camera, hindi masisira? Okay. Ah, sige. Post. Oo. Oo. Ano yun? Parang mga lumot, ganun. Ano bang tawag sa mga lumot? Moss. Mga moss, oo, ganyan. Ayun, oh. Ano kayong tawag dito? Cabbage. Ah, cabbage nga to. Pero mas marami siyang mga tinik-tinik. Ang galing, ah. Oh. Ferns. Ayan, dito na mag-end yung aming vlog. Nandito lang kami sa gilid nitong lake na sobrang peaceful. So overall yung pasyal namin dito sa Tasmania ay bitin kasi nga ilang days lang naman kami dito. Ano masasabi mo sa Tasmania? Overall na to. Masasabi ko payapa dito. Tapos Malinis, mababait yung mga tao. Pero kulang kulang sa city. Mas gusto ko may city pa rin. In terms of kung ma-imaginein mong dito ka titira. Kasi yung point of view natin, yung pang turistang, yung pamamasyali. In terms of kung dito ka titira, ano sa tingin mo? Sa tingin mo lang naman. Sa tingin ko, hindi ako makakatagal pa dito. Yung tagal na tirahan. Kasi parang sa ngayon hinahanap ko pa rin yung balanse ng may city at convenience. Na may nature. Yung saktong balance lang. Dito parang masyado ng laid back. Masyadong relax. Mainip ako. Ako lang. So pang opinion lang naman yun ni Dale. Sa akin naman parang yun nga, sobrang kalma. Although ako naman kasi kaya kung nasa bahay lang na magstay. Pero parang habang umiikot kami, parang ang konti ng pamilihan ng Coles at Woolworths, or baka hindi lang pa namin talaga familiar kung nasaan sila. Pero anyway, yun lang yung point of view namin. Oo, sanayan lang. Sanayan lang palagay ko. Salamat sa inyong panonood ng aming Tasmania edition na vlog. Sana ay nagka-idea kayo ng kahit paano ng vibe, ng itsura dito sa Tasmania at yung sa mga magmamigrate na dito sa state na ito mapupunta. Sana ay kahit pa paano maging reference nyo yung video namin sa kung anong meron dito sa Tasmania. Although hindi namin naikot lahat, pero kahit pa paano naipakita namin yung dito lang sa area na to, sa Hobart at saka dun sa may Port Arthur. Ikaw? Tama. So salamat. Next time ulit. Mas naplano namin kung saan kami pupunta dito. Oo nga. So maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.